Ang NAIA Rehabilitation Project sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation, NNIC, na pinamumunuan ng San Miguel Corporation, SMC, ay nasa paspusang operational transitions at physical upgrades ngayong July 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang NAIA Terminal 1 ay patuloy na sumasailalim sa mga pagpapaganda at rehabilitasyon sa ilalim ng New NAIA Infra Corporation, NNIC, ngayong buwan 2026, kasama ang mga pagsasaayos sa arrival at departure areas, at mga pagbabago sa lipad ng ilang airlines. Malaking pagbabago ang ginawa sa mga pasilidad tulad ng maayos na arrival, departure bays, mas ligtas na ramps, at bagong ilaw at upuan para sa mga pasahero. May ilang mga international at domestic flights na inililipat sa pagitan ng Terminal 1 at iba pang mga terminal para mabawasan ang siksikan. Dinagdagan din ang mga electronic gates at inayos ang mga OFW lounge para mas mabilis ang pila. Ang pangunahing layunin ng 170.6 billion pesos na proyektong ito ay itaas ang kapasidad ng paliparan mula 35 milyon tungo sa 62 milyong pasahero kada taon. Itinatayo sa dating cargo area sa pagitan ng Terminal 1 at 2 upang magsilbing domestic hub. Inaasahang lilipat sa bagong Terminal 4 mula sa Terminal 3 kapag natapos na ang pasilidad. Ang kanilang domestic operations ay ililipat sa Terminal 2 habang ang kanilang international flights naman ay papunta sa Terminal 1. Mananatili ang kanilang domestic flight sa North Wing ng Terminal 2 na kalaan na lamang para sa international flights ng mga full-service airlines. Aktibo na ang mga bagong biometric immigration e-gates sa Terminal 3 na nagpapabilis ng proseso para sa mga pabalik na Pilipino at OFW. Binuksan ng Tambayan Food Hall sa Terminal 3 na may kapasidad na 2,000 katao at nagtatampok ng 50 hanggang 70 regional food stalls. Opisyal nang itinalaga si Jong-hoon John Kim, isang eksperto mula sa sikat na Incheon International Airport ng South Korea, bilang Chief Operating Officer, COO, ng NNIC upang ayusin ang daloy ng pasahero at seguridad. Samantala, patuloy na umuusad at nasa yugto na ng aktibong konstruksyon ang New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan, sa pangunguna ng San Miguel Corporation, SMC, ni Ramon Ang. Ayon sa mga opisyal na pahayag noong June 2026, nakatutok ang kumpanya sa pagtatapos ng unang runway na sinasabi nila inaasahang magiging operational sa 2028, habang tuloy-tuloy din ang vertical na pagpapatayo ng terminal. Ayon kay SMC Chairman at CEO Ramon Ang konstruksyon ng unang runway ay nasa ilalim na ng sand surcharging at nananatili sa schedule para sa target na pagbubukas sa 2028, o kaya ay mas maaga pa. Sinimulan ang vertical na konstruksyon ng pangunahing gusali ng terminal noong Enero taong 2026 matapos ang malaking bahagi ng paghahanda at pagpapatatag ng lupa. Ang iba pang pasilidad tulad ng logistics center ay inaasahang matatapos naman sa pagtatapos ng taong 2026. Umabot sa mahigit isang taong pagkaantala mula sa orihinal na plano dahil sa mga isyu sa supply ng buhangin para sa reklamasyon at mga direktiba sa kalikasan, na nagdagdag din ng gasto sa pangkalahatang budget ng proyektong nagkakahalaga ng 740 bilyon pesos.
Kasabay nitong pinaplano ang mga daanan tulad ng Northern Access Link Expressway NALEX at mga koneksyon sa MRT-7 upang may ugnay ang paliparan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Aktibong itinatayo ang Northern Access Link Expressway, NALEX, isang 19 na kilometer elevated tollway na magkokonekta sa paliparan direkta sa Skyway Stage 3 at Radial Road 10 upang maiwasan ang trapiko sa Maynila. Planado rin ang Marilao Access Link Expressway, MALEX, para ikabit ito sa NLEX. Kasalukuyan ding umuusad ang testing para sa MRT-7. May panukala si Ramon ang napalawigin ang MRT-7 mula San Jose del Monte patungo mismo sa paliparan upang mas madali ang biyahe ng mga commuter. Kinumpirma ni Ramon ang na nasa ilalim pa ng surcharge ng buhangin ang unang runway para sa stabilisasyon ng lupa, ngunit nananatili itong ligtas para sa target na 2028 operational status. May posibilidad pa itong matapos ng mas maaga. Ang phase na ito ay nangangailangan ng humigit kumulang 7 milyong cubic meters ng buhangin, matapos makumpleto ang halos 80% ng land preparation at piling sa baybayin. Ang konstruksyon ng mismong terminal building ay target matapos ang land development nito bago mag-end ang 2026. Bahagyang naantala ang orihinal na timeline nito dahil sa limitasyon sa supply ng buhangin, ngunit inaasahang makukumpleto ang development ng lupa nito sa bago matapos ang 2026. Umarap ang proyekto sa kakulangan ng fill sand bunsod ng mga nakaraang suspensyon sa reclamation sa Manila Bay. Gayunpaman, nilinaw ng SMC na patuloy ang pakikipagtulungan nito sa Dutch dredging company na Boskalis. Ang proyektong nagkakahalaga ng higit 735 bilyon pesos ay itinuturing na top priority. Ngayon ng SMC, inaasahan itong magiging game changer, na kayang mag-accommodate ng 35 milyon hanggang 100 milyong pasahero kada taon, na magpapaluwag sa NAIA at magpapasigla sa komersyo at turismo sa Central Luzon, partikular na sa Bulacan Special Economic Zone.